wala po kayo sa graduation ko. O ano gusto mo? Magtatalon ako sa tuwa? Halika nga dito, tumulong ka, ang daming trabaho. Sana po, wala po akong naiwi. Okay guys, kwentuhan lang tayo guys. Alam ko namang wala namang interesado sa inyo, pero bahala kayo, manood kayo hindi. Basta ikikwento ko lang. Nakarelate kasi ako dun sa eksena na yun, yung sa video. Kasi nga, nung nag-graduate ako ng college kasi guys, panganay ako sa amin. Siyempre, siguro, yung tatay nanay ko, ako yung naging parang tinatawag na pag-asa nila. So, nung graduate ako ng seaman guys, nautical, kinuha nila ako. May palitson-litson pa nalalaman ng tatay nanay ko. Kasi panganay nga eh. Isipin mo, parang yung kanilang tinatawag na, parang ako yung tinatawag na, kuha nila ba, yung successor nila. Parang natupad na pangarap, ika nga, sa akin. So, ito nga guys, siyempre masaya kami nung bumarbit ako. At may palitson-litson pa silang nalalaman. Eto na nga guys, nung nag-apply na ako ng trabaho guys, ay nahirapan ako sa Maynila guys. Nahirapan ako mag-apply, naging kuwan ako, hindi ko na, sa isang salita, sa madaling salita guys, hindi ko na bigyan ng tinatawag na satisfaction o katuwiran ng naging expectation ng mga magulang ko sa akin. Kasi guys, wala, hindi ko na nakuan, hindi ko na gawang mag-apply bilang seaman dito sa Maynila. Nahirapan ako guys, dahil pagdating pala dito sa Maynila ay bakir-bakir pala ang labanan dito. Tapos Bisaya ako, wala akong kakilala dito sa Maynila, tapos wala rin ako matuluyan, wala akong makainan. Kailangan kong kumayod para sa pagkain namin. Tapos at that time guys ay nagkapamilya na rin ako. So grabe yung dismaya ng magulang ko sa akin. Ngayon, nung nagtrabaho na ako guys, nung panahon na nagtrabaho kami, hindi man yung sa land job guys sa land job. So natinanggap ko na hindi ko kaya na mag-apply bilang seaman. So tinanggap ko na guys. So nag-land job ako. Nagkataon naman na nung nag-security guard ako ay may isang mayaman na naging kuan ko, baling naging nakilala ko at nalaman niya ang taga Bohol ako. Binigyan niya ako ng pagkakataon maging regular sa trabaho. Ngayon, doon sa trabaho guys, ay naging akong liaison officer. Sa salita, liaison officer, yung ikaw yung field work ba? Ikaw yung pinapadala sa mga field, ganon. So, naiinggit ako doon sa mga kasama ko. Kasi, kon ba, yung nag-uopisina sila, aircon sila. Ako sa labas ako. So, gusto kong maging aircon din. Gusto ko rin maging yung computer ang hawak. Kaso lang, nung panahon na yun guys, computer 1 and 2 lang ang kurso ko. So nangyari, nag-enroll ako guys. Nag-enroll ako ng computer courses. Ito na, pumasok na nga yung, i-relate ko yung kwento ko doon. Na di ba nung nag-graduate sila mag-isa. Habang nag-aaral ako guys, may pamilya ako, may trabaho ako. Tapos yung asawa ko naman busy sa bahay kasi nga maliliit pa yung mga anak ko. Nung natapos ko yung pag-aaral ko guys, yung sa computer course doon sa University of Makati, pinagmasdan ko lang yung mga classmate ko kasi yung mga classmate ko mga bata pa sa akin eh. Pinagmamasdan ko lang sila, natutuwa sila, naalala ko yung sarili ko ba nung unang graduate ko, nung naging unang graduate ko sa college. Natutuwa yung mga magulang na parang tingin ko sila yung pag-asa ng pamilya. So ako, dahil alam ko na, napagdaanan ko na, graduate lang ako na mag-isa. Graduate lang ako, hindi na big deal sa akin yung graduate ako. Ako lang mag-isa, tapos tinitingnan ko lang yung mga kabataan na kasabayan ko. At alam mo, ang dami nilang celebration, may mga kain-kain pa sila sa pamilya nila, bahay nila. Sa akin, wala lang. Parang nangyari lang, tinanggap ko lang, nagformal lang ako na pumunta sa stage at nag-graduate. Parang wala lang. Tapos, umuwi ako sa bahay, yung asawa ko, wala lang. Nananghalian lang kami, ganun. Parang, di ba, yung normal lang na buhay ba? Na-realize ko na, hindi naman ang pag-graduate ay hindi naman dapat i-celebrate, di ba? Yun ay simula lang ng
journey natin sa paghahanap natin ng ating future. Kaya nung mga anak ko guys, hindi ikikwento ko lang, isisigwi ko lang. Yung mga anak ko, pag top 1 ako, top 1, top 2 ako, congrats na, ganun lang. Masaya ako para sa'yo, pero hindi big deal. Nung graduate sila ng high school at elementary, nagkaroon sila ng mga achievements sa school, sabi ko na, masaya tayo dyan, pero hindi yan ang basehan pag naghahanap tayo ng trabaho. Siguro dahil dun sa naranasan kong yung karanasan ko bilang paghahanap ng trabaho na hindi yun ang porket top ka ay priority ka sa pagtanggap ng trabaho. Kasi ang dami kong nakikita na yung nag-aaral, petics lang, pero may nakaabang na tumutulong sa kanila. Kaya pagdating sa trabaho, automatic na, wala na. Pero kung talagang bituka lang dala mo, tapos laman ng bituka mo lang dala mo, pahirapan talaga. So nung nag-graduate yung mga anak ko, habang lumalakad din sila sa stage, although sinuportahan ko, pero ang nasa likod ng isip ko, saan kaya mag-a-apply itong mga to? Kasi nakikita ko yung mga anak ko guys, nung gumraduate sila, ang dami nila, sa eskwelahan pa lang nila. Tapos, inisip ko, paano yung sa ibang eskwelahan all over Philippines? Tapos, lahat sila mag-a-apply ngayon. Saan kaya? Kaya sabi ko, sana wag magaya yung mga anak ko sa akin. Ganun lang yung kwan ko. So, yun lang yun guys. Kuninto ko lang, wala namang kwenta yung kwento ko. Pero, yun guys, dismayado yung magulang ko sa akin. Hindi nila na, kumbaga, yung expectation nila sa akin ay hindi nila nakamit. Buti na lang guys ay marunong din ng Lord. Kasi nga, sa lahat ng magkakapatid, ay natupad naman ng mga kapatid ko na maging professional sila. Isa kong kapatid, police, isa kong kapatid, nurse, at yung isa kong kapatid ay second meet na ngayon na seaman, yung kapatid kong isa, yung kapatid kong lalaki. So, silang lahat professional at isang artistahin. Yun tayo di ba? Bye-bye guys.